O eto daw po, o siya din nag-post na, 'no? Nag-post na ho doon sa kanyang, social media, mga kababayan. Pero may ano ka, may sweldo ka kay Buloyski, 'di ba nagsasalita ka na doon sa ano, sa Semenay? Oh, may legal troubles. Now in Manila for legal battle. I may lose, I may fail, I may die. Uy, wag naman. But I will die with my boots on. Hmm, 'di ba? The enemy is very powerful. Eh kayo lang naman ang nang-aaway at naninira. Kaya umaabot kayo sa puntong ganyan. They use the full might and resources. Naku, walang katotohanan yan. No? They use the full might and resources of the government to silence me. Eh, kung ano-anong kalokohan kasi ginagawa mo. Kung anong-ano yung mga pinaglalalagay mo, yung mga pinagpo-post mo. Di ba? They use taxpayer. Naku, walang maniniwala sa inyo yan. They use taxpayers' money to harass me and crush me morally, mentally, and financially. I fight with a bare hand with my own scars, no? Resources. Wala ang mga Duterte, hindi kayo tutulungan. Eh di ba sila yung pinaglalaban nyo? With my own sweat, blood, and tears, inspired by the moral support of DDS, surviving with the help of good-hearted people who extended financial support and in kind on their own volition and free will. I am but a foot soldier in this big war. Wala, mukhang hindi. O palabas lang siguro ho nila. Ayun, oh. Saklap. Saklap. Baka mamaya palabas lang ho ito, mga kababayan. Kagaya lang din po ito nung ano, nung ibinebentang bahay. 'Di ba? Sabi ko nga kung ibebenta yung bahay at kaya ko kahit papaano, bibiling ko yun. Baka naman pagka sinabi, ay hindi binebenta. O baka sabihin, may nakabili na. Pero ang balita, tinanggal na daw ho yung ano, yung pagkakapaskil. Walang maniniwala sa inyo, no? Kasi ho, mga kababayan, ang tingin ko diyan is pamukha nila sa mamamayang Pilipino, wala talaga kaming pera. Tignan mo, binebenta na namin yung bahay. Hingi siya ng tulong kana Baste. Naku, yan si Baste. Gigil na gigil din kay General Torre yan. Di ba? Kaya dapat siguro humingi nga naman talaga ng tulong. Sabi ni Shiro Kansaki, sinong binili ng 20 million na bahay? Mahal ba ang kulambo na binenta? 20 million binebenta? Totoo, 20 million? Nakapaskil pa hanggang ngayon? Baka mamaya bilhin. Tapos sasabihin, wala, nabili na. Sino pa niloko niya? Hindi, sa 20 million may bibili ho niyan, mga kababayan. Meron pong bibili. Pero I don't think na ibebenta talaga nila yan. Pakunyari lang ho yan. Pakunyari lang ho yan, mga bossing. Baka kahit 30 milyones, bibili niyan. No? Pakunwari lang po yan, mga kababayan. Hindi ho talaga ibebenta yan. Anyway, iwanan na ho natin yung topic na yan. Sabi ni Chi, may Holy Spirit. Di ba? Sabi ni Ma'am Lenny, thumbs up dan, Sir Mark. Salamat po, Ma'am Lenny. Ngayon, dito tayo pumunta. Eto po. Hard killer, don't need contracts. Ayan. Isa po sa mukhang pag-uusapan, mga kababayan, kung matutuloy itong impeachment na ho ito, mga bossing, yung pagbabanta po sa buhay ng ating presidente, galing po sa vice-presidente. Biruin mo, mga kababayan. Ganon yung ano mo, ganon yung, kumbaga, estado mo sa buhay. Di ba? Ganon yung estado mo sa buhay. Vice-presidente ka, tapos live, no? On camera, live sa lahat ng Pilipino. Doon mo sasabihin yung pagbabanta mo, ano? Sabi ko, kala ko lawyer si Inday Sara Duterte, pero bakit parang yung mga sinasabi niya, yung mga lumalabas sa bibig niya, parang hindi ho lawyer, mga bossing. Yung tipo ho bang, parang pangkantuhan lang ho Pag napikon yung kaibigan mo, napikon sa'yo, bigla kang pagbabantaan. Yung tipong ganun, mga kababayan. Di po ba?
Hmm. Sabi dito, hard killer don't need contracts. Bukoy takes down BP Sara Duterte claim that PBBM assassination allegation isn't legit. Nako po, dalawang beses inulit ho ni Inday Sara Duterte yung salita pong no joke, mga bossing. Sino naman po ang maniniwala? Yung galit at gigil po ni Inday Sara Duterte habang pinapanood po natin yung live na yon. At habang yung mga vloggers nandoon sa taas, nakikinig sa kanya, yung iba, pinapagalitan pa. Mukha po ba na hindi totoo yung banta o yung assassination? Hindi daw legit. Eh ano yung sinabi niya? No joke. No joke. Di ba, Neng Gigi? O, paawa lang daw na magbenta ng bahay para palabasin na di na sila safe sa bahay nila. Kaartehan yan. Biruin nyo ho, mga kababayan. Biruin nyo ho, mga bossing, ha? Yung gigil ni Inday Sara Duterte habang sinasabi po yun, no? Tapos, kung iisipin mo, titingnan mo yung background nila, tapos eto pa nga, 20 milyones, 20,000 hanggang 30,000 ho, mga kababayan, ang sinasabi na namatay po sa panahon ni dating Pangulong Duterte, eh mapapaisip ka na lang, naku po, kayang-kayang gawin ng mga Duterte yan. Di ba, Tina B? Oh. Yun ang iisipin natin eh. Yun ho ang unang papasok sa isipan natin, mga kababayan. Itong mga tao na to, may background. Tapos makita mo pa, si BP Sara talagang kapag ka sumugod ho. Di ba? Talagang nananapak po. Tapos makita mo pa si Pulong, may hawak, panaksak, gumaganong-ganon, no? Parang yung pusa ho, yung gumaganon, di ba? Gusto pang maging gusto pang maging House Speaker, beer House Speaker, mas okay. Kasi ho, mas mukhang present ho doon sa beer house kaysa po sa House of Representatives, mga kababayan, di ba? Hard killer don't need contracts. Bukoy takes down BP Sara Duterte claim that PBBM assassination allegation isn't legit. Wala pong maniniwala dyan, mga kababayan. Ako po, iniisip ko doon matagal na talagang pinaplano yan. Kung mapansin nyo ho, mga kababayan, merong unang press conference si BP Sara. Naalala nyo po yung naghahagilap na tayo, no? Kung nasaan ng confidential funds. Naalala nyo po yung unang-unang press conference niya, yung huhukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr.